section, ang dulo ay ito yung ginagamit kapag, for instance, may mga taong naglalamay para hindi sila Okay, so kung ito ay isang tradisyong pagtatanghal na ginagawa sa mga lamay upang mabawasan ng lungkot habang nagdarasal para sa limao. Ito ay binuo ng monks, biro, palaisipan at magulang bibig sa anniverso. So ito ay kini-perform siya kapag may mga lamay para mabawasan yung lungkot na nararamdaman ng mga tao. So para siyang balagtasan, pero yung balagtasan ay formal. Ito is mga puro katatawanan, pero yun, combination siya ng debate, tula, and mga palaisipan. So ito yung mga katangian niya. First is may hari at reyna na namumuno sa laro. So di ba sa balagtasan ay may, so sa lakan diwa or lakan diwa. So pag babae is tinatawag na reyna. Sa ano is lakan dili sa balagtasan, di ba? Ito is reyna. Pag lalaki is hari. So may nagsasakdal or nagbibintang, yun yung nagbibintang. Usually is mga babae, yung mga society na nagbibintang. Tapos yung mga pinapatatangan naman is mga lalaki. So kailangan is may pagtanggol nila ang kanilang sarili gamit ang linya mula sa mga awit at mga ulo. So kapag ganyan sagot nila sa mga palaisipan is may palugsa. So ang palugsa niya is kakanta sila ng galit. Alam niyo ba yung galit? Diba? Yung mga kanta sa angay. So next naman is itong daloy ng dublo. So first is ang pagbati ng hari o reyna. Mag-i-introduce muna yung hari at reyna. Pangalawa is pagsisigla ng akusasyon. Pangatlo is tungkol ng akusasyon sa anitula, yung mga palaisipan at maghatol at pagusa. So ito yung halimbawa ng umiling ng hari. Sasabihin ng hari, speculation. Babasahin niyo. Hari. So dito naman tayo sa pamamanhigan. So alam niyo naman yung pamamanhigan. Yan yung parang sa traditional natin ng mga kabalaw. So ito ay isang traditional ihawig sa nilalagay ko nito ng simbolismo at ritual. Ito ay formal na pagpunta ng lalaki at kanyang kamag-anak sa bahay ng dalaga upang hingi ng pahintulot para sa kasal. So ito ay pupunta yung lalaki sa bahay ng dalaga kasama yung kamag-anak niya para hingin yung pahintulot para sa kasal. So first na bahagi is itong bulong. So Barzawan, pangsasa. Sinaunang orasyon o dasal para sa paghingi ng tulong o pagtapoy sa masamang espiritu. Ginagamit dati para umaayon ang kapalaran bago pumunta ang binata sa dalaga. Halimbawa ng tulong, tabi-tabi po kami dumaraan. Ilayo kami sa masamang kalaban. Okay. So ito sa bulong is before pupunta yung mamamanhigan sa dalaga is mag-ano muna sila, may ritual muna sila. Which is, ito yung example niya, tabi-tabi po kami dumaraan, ilayo kami sa masamang kalaban. So that, para ito sa pagtaboy sa mga nasasamang espiritu at para rin umayon sa kanila yung kakalangan. So pangalawa naman is kayari, kasi pakibasa. Panahon ng panunumpihan ng pilata, pag-ibig, paglilinis, pag-aalaga ng hari. Kapag tutol ang magulang, humihingi sila ng imposible na hindi na nilang pagsinasalamat. So ito sa kayari is, ito na yung panahon ng paninigilan ng binata, which is, parang dito i-test ng parents ng babae yung lalaki kung gano'n siya ka-responsable. Ang mga example nito is pag-iibin nila yung lalaki, pag-iibin sila, pag-alagay ng hayop. So usually is kapag tutol sila, is humingi sila ng mga mahihirap
maganda or imposibleng mga kahilingan. So for example is itong mag-ani ka ng isang sakong palay, mag-isa, huwag ka bumalik. So diba? Ang hirap na. So pangatlo naman is itong dulo. So ito na yung formal na pag-uusap tungkol sa kasal. Kapag nilagpas ang itong kayari ng lalaki is dito na sa dulog. So itong dulog is dito na pag-usapan yung mga gagastusin, yung mga yung date ng kasal. So ito yung pinakamasayang bahagi kasi may kainan, sayawan at kawitan. So dito naman tayo sa mga dulang panlansangan. So ito yung mga dula na ginagawa sa labas, sa kalsada, which is mga position. Una is itong pangangaluwa. So ito yung pagkapag-undas. Ginagawa ito kapag tuwing October 31, Bisperas na undas, which is ito yung pag-aalala sa mga haluwa. Minsan may kantahan at pagbisita sa bahay-bahay. So very understandable naman. Pangalawa is itong panunuluyan. So ito yung dula ng paglalakbay ni Maria at Jose upang maghanap ng matutuluyan. So ginaganap ito tuwing Disyembre 24. So tumatanggi ang bawat bahay sundo ng hirap bago may panganak si Jesus. So nung pumunta sila sa Bethlehem, nung ipapanganak na si Jesus, ay walang gusto magpatuloy sa kanila sa mga bahay nila kasi nga hindi sila taga Bethlehem. So nahirapan sila. Iyon yung simbolo ng hirap bago may panganak si Jesus. Okay, so pangatlo naman is itong pasal. So procession ito sa umaga ng linggo ng pagkabuhay. Mula sa magkaibang buta, Imahe ni Cristo at Birheng Maria. So ito yung pagtatagpon ng Cristo at Birheng Maria. So sineselebrate ito, mga iba festival sa mga festival, mga sineselebrate. So may pagtanggal ng belo ng anghel bilang simbolo ng saya. So pang-apat naman is alay o Flores de Mayo. So ginaganap ito tuwing Mayo. So yung mga dalaga is nag-alay sila ng bulaklak, kung makikita nyo dito sa picture, sa Birheng Maria. So bahagi ito ng Santa Cruzan. So ano nga yung mga dulang panlansangan? Una ay So ito naman tayo sa mga dulang pantangkalan. So first is itong sinapulo. So di ba maigi na kayo sa sinapulo? Ano yung sinapulo? So, traditional na Yes, tama. Yan yung traditional na dula tungkol sa buhay, paghihirap at pagkamatay ni Jesus Cristo. So ginaganap ito tuwing Semana Santa. So di ba, nakita niyo yung parang may live taping? Yung tawag Latigo, hindi na Latigo. Parang paniniwala din nila is parang nababawasan yung sins nila. Pangalawa naman is itong Juego de Prenda, palabas na parang laro sa lamay. Hindi eksperto sa tula ang kasalit, kaya madalas nakakatawa. So para din siyang duplo na pini-perform sa lamay. So para puro katatawanan din dito. May parusa din kapag hindi makasabot. So parang part ito ng duplo, itong Juego de Prenda. Pangatlo naman is itong pick-up. Yun lang kasi sila tungkol sa paghanap ni Rena, Elena at Prinsipe Constantino sa krus ni ni Cristo. May laban sa mga Moro. So dito nakuha ang tatlong krus at napupoy ang tunay na krus ni Cristo nang balik ang isang may sakit. So pang-apat naman is itong muro-muro o Conilla. So ito ay kapunay na dula tungkol sa Kristiyano versus mga Moro. Di ba alam niyo yung mga Moro? Labanan ng mga Kristiyano at mga Moro. So may sayaw, labanan, costume, espada, musika, magical effect. So ginaganap ito ng 2 to 3 days. So ito ay unang lumabas sa Cebu. So unti-unting nawala ng mauso ang sarsuela. So ngayon ay ang ginagawa na nila is yung sarsuela. Napalitan yung muro-muro komedya sa sarsuela kasi magkatulad din. So ano nga yung mga dilang pantangkalan? Sinapulo,